Ang mga aksidente sa trabaho ay hindi maiiwasan at may mga pagkakataong humahantong ito sa kamatayan. Sa kasong ito, hindi lang basta pagkamatay ang nagsilbing huling hantungan ng biktima. Isa ring lihim ang nabunyag buhat ng kanyang pagkawala. Taong 2016 ng Nobyembre, sa arrival area ng Ninoy Aquino International Airport, hindi isang buhay na pasahero ang sinalubong ng pamilya Pineda, kundi isang kabaong. Sa loob nito ang bangkay ni Arthur Pineda, 38 taong gulang, isang mason na 11 taon nang nagtatrabaho sa Qatar bilang overseas Filipino worker. Ayon sa opisyal na ulat na kalakip ng mga dokumentong ipinadala sa Pilipinas, nasawi si Arthur matapos mahulog mula sa ikasampung palapag ng isang construction site. Agad umano itong binawian ng buhay dahil sa matinding pinsala. Walang kasamang kahina-hinalang detalye ang report. Isang aksidenteng itinuturing na karaniwan sa mga mapanganib na trabaho sa ibang bansa. Sa pagbukas ng cargo van, tahimik na inihatid ang kabaong patungo sa punerarya sa kanilang bayan. Doon sinalubong ng luha ang pagdating ni Arthur. Ang mga kapatid niyang sina Gilbert at Nora ang nag-asikaso ng burol, mga papeles at pakikipag-ugnayan sa mga ahensya para sa OWA, pati na rin ang insurance at separation pay na inaasahang aabot sa mahigit 2 milyong piso. Kasabay ng paghahanda sa burol ang pag-aayos ng mga dokumento, requirements at forms na kailangan para sa mga benepisyong naiwan ni Arthur. Sa bawat pirma at pila sa opisina, lalong bumibigat ang katotohanang wala na ang kapatid na matagal na palayo at nagsakripisyo ng sarili para sa pamilya. Pinakamabigat ang pagkawala ni Arthur para kay Mary Callejo, ang kinakasama ni Arthur sa loob ng 3 taon. Hindi sila naikasal at hindi rin nagkaroon ng anak, ngunit sa mga mata ng kapitbahay at kamag-anak, si Marie ang huling nakasama ni Arthur bilang pamilya. Siya ang nag-asikaso sa burol, nagbantay sa kabaong at tahimik na humarap sa mga bisita, nagpakita ng lakas na kahit na wasak ang kanyang kalooban. Habang abala ang lahat sa lamay, may isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang babae ang dumating sa burol, kasama ang 2 batang halos nagbibinata na. Hindi siya pamilyar sa ilan, ngunit marami pa rin ang nakakakilala sa kanya at malinaw para sa lahat ang kanyang pakay. Ang babae ay kinilalang si Cathy Pineda, ang unang asawa ni Arthur. Sa sandaling yon nagsimulang mabago ang direksyon ng lahat. Ang pag-uwi ng bangkay ni Arthur ay hindi na lamang usapin ng pagluluksa, kundi simula ng isang labanang magbubukas ng mga lihim na matagal nang nakabaon kasama ng kanyang katawan. Ipinakilala ni Cathy ang sarili bilang legal na asawa ni Arthur at ang 2 kabataang kasama niya bilang mga anak nito. May dala siyang mga dokumento, kopya ng marriage certificate at birth certificates na may pangalang Arthur Pineda bilang ama. Mabilis na nagbago ang ihip ng hangin sa loob. Ang simpleng burol ay naging lugar ng tensyon. Ipinahayag ni Cathy ang kanyang pakay, ang makuha ang parte nila sa mga benepisyong naiwan ni Arthur, ang insurance, separation pay at iba pang matatanggap mula sa mga ahensya ng gobyerno. Agad itong kiniwestiyon ni Gilbert at Nora. Sa kanilang pagkakaalam, matagal nang hiwalay si Arthur at Cathy. Ilang taon nang walang malinaw na komunikasyon at matagal na ring hindi nagpapakita si Cathy sa pamilya. May mga usapan noon ang 2 sa barangay at lokal na korte na nagsasabing wala nang pakialam sa kani-kanilang buhay ang isa't isa maliban sa sustento sa anak na hindi naman ipinagkait ni Arthur. Dahil dito, lalong naging kahina-hinala ang biglaang pagsulpot ni Cathy sa mismong panahon ng paglalakad ng benepisyo. Ang kanyang pagdating ay hindi pakikiramay, kundi pansariling interes lamang.
Noon pa man ay malayo na ang loob ng pamilya ni Arthur kay Cathy. Marahil ay bunga na rin ng dati nitong trabaho. Napag-alamang dating nagtatrabaho sa mga bar at club si Cathy at kahit pa ikinasal na ito noon kay Arthur ay hindi nito naalis ang pagiging malapit at paladikit sa mga kalalakihan. Isang bagay na madalas noong pag-awayan ni Arthur at Cathy. Nanatiling tahimik si Marie sa gitna ng mga usapan. Hindi siya nakisawsaw sa mga argumento, ngunit unti-unting nabubuo sa isip niya ang isang mabigat na tanong. Sa 3 taong pagsasama nila ni Arthur, hindi sila kailanman nagkaanak. Dumaan siya sa mga simpleng check-up at wala namang nakitang problema sa kanyang kalusugan. Sa paglipas ng panahon, pumasok sa isip niya ang posibilidad na si Arthur mismo ang may kondisyon na dahilan kung bakit hindi sila magkaanak. Dahil dito, lalo siyang naguluhan sa presensya ng 2 batang sinasabing anak ni Arthur. Kung totoo ang kanyang hinala, paano nagkaroon ng mga anak si Arthur kay Cathy? At kung hindi, bakit hindi man lang ito ikinuwento ni Arthur sa kanya sa loob ng 3 taon? Habang nagpapatuloy ang lamay, hindi na lamang lungkot ang bumabalot sa pamilya, kundi isang mabigat na pagdududa. Ang pagkamatay ni Arthur ay tila hindi pa sapat na wakas. Sa halip, nagiging simula ito ng paglalantad ng isang mas malalim na katotohanan. Sa paglipas ng mga araw ng burol, hindi na nawala sa isip ni Marie ang alinlangang bumabalot sa kanya. Sa isang tahimik na pagkakataon, naibahagi niya kina Gilbert at Nora ang matagal ng tanong na hindi niya masabi kay Arthur noong nabubuhay pa ito. Ikinuwento niya na sa 3 taong pagsasama nila hindi sila nagkaroon ng anak at wala namang natuklasang problema sa kanyang kalusugan. Dahil dito unti-unting nabuo sa isip nila ang posibilidad na maaaring hindi talaga naging ama si Arthur ng mga batang kasama ni Cathy. Ang pagdududang ito ang naging mitya ng isang mabigat na desisyon. Iminungkahi ni Gilbert na magpa-DNA test upang tuluyang malinawan ang lahat. Hindi lamang ito tungkol sa pera o benepisyo, kundi tungkol sa katotohanang iniwan ni Arthur. Ngunit nang ilapit nila ang mungkahi kay Cathy, mariin itong tumutol. Iginiit niya na sapat na ang mga dokumentong hawak niya at wala nang dahilan para questionin pa ang pagiging ama ni Arthur. Sa kabila ng pagtanggi ni Cathy, nagpa siya sina Gilbert at Nora na kumilos. Sa isang sandaling hindi na malayan ng marami, kumuha si Nora ng ilang specimen at hibla ng buhok mula sa mga bata. Kasabay nito, humingi rin sila ng tulong sa punerarya upang makakuha ng biological sample mula sa bangkay ni Arthur bago ito tuluyang mailibing. Ang mga nakuhang sample ay agad na ipinadala sa isang pribadong DNA laboratory sa Maynila. Doon sinimulan ang pagsusuri na maaaring magbago sa takbo ng lahat sa usapin ng benepisyo sa imahe ni Arthur at sa tunay na pagkatao ni Cathy. Habang hinihintay ang resulta, hindi rin tumigil si Cathy. Nagpatawag siya ng barangay mediation at patuloy na iginiit ang karapatan niya at ng mga bata sa mga benepisyong naiwan ni Arthur. Ipinapakita niya ang mga dokumento at paulit-ulit na iginigiit na siya pa rin ang legal na asawa. Sa kabilang panig, iginiit ni Marie na siya ang tunay na kasama ni Arthur sa mga huling taon ng buhay nito. Siya ang nag-alaga, sumuporta at nakasama nito sa araw-araw. Ngunit sa mata ng batas, hindi sapat ang pagsasama kung walang papel. Sa gitna ng mga pag-uusap sa barangay, ng pag-aasikaso sa burol at ng papalapit na libing, iisang bagay ang hinihintay ng lahat, ang resulta ng DNA test. Sa maliit na papel na yon, nakasalalay ang sagot sa mga tanong na matagal nang inilihim, ang katotohanang maaaring magpabagsak sa lahat ng ipinaglalaban ni Cathy. Ilang linggo matapos mailibing si Arthur, dumating ang pinakahihintay na resulta mula sa DNA laboratory.
Sa isang formal na ulat na ipinadala sa pamilya Pineda, malinaw na nakasaad ang konklusyon. Walang biological na kaugnayan si Arthur sa dalawang batang matagal nang itinuring na anak. Agad na ipinaalam ni na Gilbert at Nora ang resulta kay Marie. Sa halip na ginhawa, halo-halong damdamin ang bumabalot sa kanya. Nang iharap ang resulta kay Cathy, wala na itong naipakitang malinaw na paliwanag. Unti-unting lumutang ang mga impormasyong matagal nang nakatago. Sa mga salaysay ng ilang kaanak at kapitbahay sa dating tinitirhan ni Cathy, nabunyag na matagal na pala itong may ibang kinakasama habang nasa abroad si Arthur. Doon naging malinaw sa pamilya kung bakit unti-unting lumayo si Arthur sa mga bata at kalaunan ay tuluyang huminto sa pagpapadala ng sustento. Marahil ay natuklasan na noon pa man ni Arthur ang katotohanan. Hindi man niya ito ikinuwento sa kanyang mga kapatid. Ang mga kilos niya noon ay ngayon lamang nagkaroon ng kahulugan. Lumabas din na matagal nang may hinala si Arthur tungkol sa pagiging ama niya sa mga bata. Ngunit pinili niyang manahimik. Hindi niya ito sinabi sa pamilya dahil sa kahihiyan. Hindi rin niya ito inamin kay Marie. Marahil dahil sa takot na tuluyan siyang iwan ito kung malalaman niyang baog siya at wala siyang kakayahang magkaanak. Sa halip na linisin ang usapin, ginamit ni Cathy ang katahimikan ni Arthur upang ipagpatuloy ang panlilinlang. Ang muling pagsulpot niya sa burol ay hindi pala bunga ng pagdadalamhati, kundi ng intensyong makinabang sa mga benepisyong iniwan ng isang lalaking matagal na niyang niloko. Matapos makuha ang opisyal na resulta ng DNA test, agad na kumilos ang pamilya Pineda. Sa tulong ng isang abogado, naghain sila ng reklamo laban kay Cathy sa tangkang pagkuha ng benepisyo gamit ang maling impormasyon. Matapos maisampa ang reklamo laban kay Cathy, mabilis na gumulong ang proseso. Isinumite ng pamilya Pineda ang lahat ng dokumentong nagpapatunay sa panlilinlang. Ang opisyal na DNA test result, mga record ng matagal na paghihiwalay, at ang mga salaysay ng mga taong nakakakilala sa tunay na kalagayan ni Cathy sa mga nagdaang taon. Sa pagdinig, malinaw na naipakita ang masamang intensyon ni Cathy. Dahil sa mga ebidensya, ibinasura ng korte ang lahat ng claim ni Cathy. Wala siyang karapatan sa insurance, OWA benefits, separation pay o anumang ari-ariang iniwan ni Arthur. Pinawalang bisa rin ang anumang dokumentong ginamit niya upang igiit ang kanyang hinihingi, lalo na't napatunayang mali ang impormasyong nakapaloob dito. Formal na inilipat sa pamilya Pineda ang mga benepisyo ni Arthur. Sa desisyong iyon, kinilala ng batas ang katotohanang matagal nang iniwan ni Cathy ang responsibilidad bilang asawa at ginamit lamang ang kamatayan ng lalaki upang subukang makinabang. Napatunayan ding may iba nang kinakasama si Cathy sa loob ng maraming taon kung kaya't anumang karapatan niya bilang asawa ay tuluyan nang nawala. Sa kabila ng kahiyan at pagbagsak ng kanyang mga paratang, pinili pa ring huwag nang palalimin ni Marie ang hidwaan. Hindi na niya hinabol ang higit pang kaparusahan. Ang mahalaga sa kanya ay malinis na ang pangalan ni Arthur at hindi na muling magamit ang alaala nito sa panlilinlang. Nanatiling kasama ng pamilya Pineda si Marie. Bagamat walang dugong nag-uugnay, kinilala siya bilang bahagi ng buhay ni Arthur at ng mga taong tunay na nagmahal dito. Hindi na rin muling naghanap ng kapalit si Marie. Sa kanyang pananatili, dala niya ang alaala ng isang lalaking tunay niyang minahal. Mayroon man silang nabuong pamilya o wala. Sa kwentong ito, hindi lang basta pera ang pinag-uusapan, kundi ang reputasyon at ang katotohanang matagal nang sinisigil at pilit na ibinabaon. Kapag ang katotohanan ang umusad, ang lahat ng kasinungalingan ay kusang guguho. Naway magsilbing paalala ang kaso ni Arthur upang hindi tayo magpadaig sa ganid at panloloko. Maraming salamat sa panonood, mga kakosa.